naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Muling naging tampok sa mga balita ang pangalan ni Senadora Amy matapos niyang ipahayag ang kanyang matinding suporta kay Vice Presidente Inday Sara, isang hakbang na ikinagulat ng marami lalo na mga kaaliyado ng administrasyon at mga taga-suporta ni Speaker of the House or Speaker of the Thieves Tambalos Romualdez at unang ginang na si Liza Smags. Sa isang kamakailang pahayag, ipinakita ni Amy ang kanyang buong suporta kay VP Inday Sara sa kabila ng mga issue at tensyon na umikot sa politika ng bansa, partikular na sa relasyon ng pamilya Kuting at ang pamilya ng mga Duterte. Kasunod sa kanyang pahayag, agad na napag-usapan kung ang hakbang na ito ni Aimee isang pagpapakita ng tapat na pagsuporta o isa lamang itong taktika upang mapanatili ang kanyang posisyon sa politika. Marami ang nagtakang kung bakit ipinaglaban ni Aimee ang Vice Presidente Inday Sara na may mga kasaysayan ng pamumulitikang relasyon sa pamilya Kuting at Duterte. Ang ilang observador ay nagsabing ang suporta ni Aimee Sara or ni Aimee kay Sara VP or kay VP Sara ay maaaring bahagi ng isang mas malawakan na plano upang magsanib puwersa ng mga Duterte at ng Kuting sa kabila ng mga pagkakaiba sa mga nakaraang taon. Sa kabilang banda, nagkaroon ng malakas na reaksyon mula sa mga taga-suporta ni Speaker of the House Tambalos Romualdez at unang ginang na si Liza Smags na nag-aalala ng hakbang ni Aimee ay maaaring magdulot ng kalituhan at magpasiklab ng hindi pagkakasunduan sa loob ng pamilya Kuting. Ang iba naman ay nag-akusa kay Aimee ng pagiging balimbing at ginagamit lamang ang pagkakataon upang mapalakas ang kanyang posisyon sa gitna ng mga isyu sa politika. Ang mga kritiko naman ni Aimee ay nagsasabing ang kanyang pahayag ay isang halimbawa ng kanyang ugali bilang isang balimbing na politiko. Ayon sa kanila, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbago ang posisyon ni Aimee, depende sa kung anong grupo ang makikinabang sa kanyang pahayag. Kinutuligsa nila ang sinasabing pagkakalat ng pabango ni Aimee sa mga Duterte sa kabila ng kanyang mga aksyon sa nakaraan at sumusuporta sa kalaban ng administrasyong Duterte. Tiyak na magpapatuloy ang usapin hinggil sa kredibilidad at motibo ni Aimee, ngunit ang kanyang hakbang ay nagbibigay ng isang bagong twist sa kasalukuyang politika ng bansa. Isang bagay na tiyak na magbubukas pa ng mas maraming diskusyon sa mga darating na linggo. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga balitang o mga baging uploads na ina-upload araw-araw. Maraming salamat and God bless. Ano na to, pagtataas ng kamay nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Ma'am Neri Amaga Bacale. Yan ho ang kalaban nitong si Romualdez diyan sa Leyte. Suportahan ho natin all the way kahit ito local politics ho ito, ikakampanya ho natin itong si Ma'am Nomilda Nene Amaga Bacale. Suportahan ho natin, palakpakan ho natin, tinaas ho ng kamay nitong si Vice President Sara Duterte. Itong si Romilda Nene, itong si Ma'am Nene, naku, itong si Madam forever magiging ito. Nene Amaga Bacale, maraming salamat VP dahil pinakilala mo sa amin ang kalaban nitong si Tamba. Kahit local politics yan diyan sa Leyte, talaga hong yan. Susuportahan ho natin. Unang distrito ng Leyte. Mga taga Leyte dyan, alam nyo na ho gagawin. Suportahan ho natin kung paano natin sinusuportahan itong si BP. Suportahan ho natin itong si Ma'am Nene. Nene Amaga Bacale. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na ito, mga kababayan, pakinggan ho natin ang pambobola nitong si Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin dito sa DWIZ. Pakinggan ho natin ito. Interview ho niya. May interview ho itong si Senator Amy Marcos. Game. So ma'am, dahil member kayo ng BICAM panel, susubukan niyo pa rin na ilaban na ma-increasean ang budget ng OVP? Oo naman, kasi sa palagay ko tama naman kasi marami talagang servisyo ang binibigay ng OVP, tumutulong sa iba't ibang transportation, medical, sabi nila duplication, alam natin duplication, pero kung titignan mo yung ating budget, dami-dami kaya duplication, patok-patok. Tama naman sinasabi nitong si Senator Amy Marcos, pero ang atin lang ho dito, dapat dun sa plenary pa lang,
Kailangan mag-bycam muna, doon ka na sa bycam makikipagsalpungan kay sa Aldico at dito kay Tambaluslos. Naku po, yari. Dapat pa lang doon sa plenaryo nagpakita ka na ng suporta dyan sa budget ng Office of the Vice President. Hindi pagka-interviewin kayo na, oo naman, pagdating sa bycam, doon ko i-raise yan. Okay, tuloy. Kaya yan, may assistance sa DA, may assistance sa DOTR, may assistance din at ayuda dyan sa DSWD. Talaga naman duplication hanggat kaya at sino yung sektor na alaga mo, di syempre natutulungan mo. Kung ituturing nilang duplication yan, sa katutak na duplication sa ating buong budget. Mga magkano naman sa tingin niyo dapat i-increase sa budget ng OVP? Ayun na nga, ang tinitingnan namin kung ano ang maaari. Pero hindi nga kami binigyan ng anumang pagkakataon na pag-usapan yung halaga. Kasi right away, ang pagkasabi, kinakailangan pareho ang total sa Congress. Sabi ko, bakit? Bakit tayo sunod-sunuran sa Congress? Anong meron doon sa Congress na yun ang numero na nakapako sa bato? Naku po, alam mo dahilan, Senator Ryan. Ano na naman ho ito? Panibagong pambubudol 3.0. Ika nga, di ba? Ano ba ang meron doon sa budget ng Congress na nakapako na hindi dapat baguhin kahit na anong mangyari? Alam mo ang dahilan, Sen. Aimee. Mali, kahit tanungin natin yung mga miron dyan sa karsada, alam nila dahilan kung bakit hindi nyo kayang galawin. Hindi nyo magalaw kasi takot kayo kay Tambaluslos. At alam nyo, binabak-upan nitong si Kokak, si Tambaluslos, kaya hindi nyo siya makante, hindi nyo siya mabira ngayong mga panahon na to. Yun lang naman ang dahilan. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy, kahit ano pang sabihin nyo na may sa DA, sa DSWD, sa kung saan pa mga ahensya ng pamahalan na mayroong duplication ng mga ayuda program. Okay, given. Ano na natin? Kaso yun nga ang binigay na dahilan dyan sa House of Representatives. Dapat pala nung pinag-uusapan yan, nag-ano ka binoise out mo yung mga sentimiento mo na yan na marami naman duplication. Merong AKAP, TUPAD, DOLE, DSWD. Bakit sa OVP di pwede? Diba? Kung noon mo pa sinabi yan, ganyan kayo. Ganyan kayo. Mamaya kay Prof. Malutigia talagang itong kapatid mo, malilit yun. Ganyan kayo pagkahuli ng lahat, doon kayo humahabol. Isa pa ho yan sa mga toxic Filipino mentality. Mahilig sa last 2 minutes. Ganyan dyan magaling ang mga Pilipino. Tuloy. Anyway, ma'am, sumulat po kayo kay SP Escudero, nanawagan kayo ng collaboration at transparency sa pag-finalize ng 2025 budget. So, conforme naman po kayo sa naging tugon dahil alam ko nag-meeting kayo nung nag-open ng BICAM nung Thursday, bubuo na. Alam nyo, minsan, pag nag-iisip po tayo, medyo naaawa ho tayo minsan dito sa alin na to Kaso pagka naisip natin, meron naman siyang magagawa, kaso di niya ginagawa. Kaya doon ho tayo nabubwisit lang. Naawa ho tayo, kaliwat kanan, mantakan nyo yun, mga kapalpakan ng kapatid niya. Kapatid niya kasi, okay lang kung pinsan niya, di natin sisingilin Kapalpakan ng kapatid niya, sa kanya natin sinisingil. Kasi may magagawa ka, madam. Kayo ho ang isa sa mga architect ng unity, visit na unity na yan. Ang problema, ngayong linagay tayo sa alanganin ng binuo yung alyado dahil sa mga pangsariling interes ng mga nakapaligid sa kapatid mong bangag. Hindi ko kayo nagsasalita. Hindi nyo man lamang matuldukan yung issue na bangag yung kapatid nyo. Natural, kapatid nyo yan. Alam nyo kung bangag yan, sabihin nyo, Marcos, magparehab ka, pagkatapos mo magparehab, balik ka sa Malacanang. Okay lang naman Para ma-overcome niya yung, di ba, katakawan niya sa pulburon. Ng technical working group, sila yung mag-uusap, pero ang sabi, bago daw aprubahan nyo ng BICAM, bibigyan ng chance ang mga member ng BICAM na ma-review yung parang magiging final version ng budget. Tama, ay yun ang sabi. Pero, nag-picture taking na naman kami para December 4 daw. May meeting daw ulit. Tingnan natin. Sana may konting debate. At sana medyo transparent. Kasi alam natin,
hindi naman kayang pag-usapan ng bawat salita, ang bawat numero doon sa budget kasi kalaki-laki naman, hindi na kami matatapos kailanman. Pero sa kabila nun, sa palagay ko, may karapatan ang publiko na malaman kung saan pupunta yung buwis nila, yung malalaking halaga. Kahit yung malalaki man lang, at least madebate at suriin ng maigi ng taong bayan. Ma'am, may commitment ba na i-update kayo lagi kung ano na yung itinatakbo ng technical working group sa kanilang pag-reconcile sa mga disagreeing provision? Parang may sabing ganon, pero wala pa akong naririnig mula nung nagkaroon ng BICAM opening. I haven't heard anything. Wala naman update pa ang binibigay sa akin. Hindi ko alam kung hindi pa sila nagmi-meeting, pero dapat magmi-meeting na sila itong long weekend kasi pagkakataon na talagang isa-isahin yung mga disagreeing provisions. Ayun na nga ho mga kababayan, narinig yun naman ho ang interview nitong si Senator Amy Marcos. Ang atin lang naman ho dito, sana wag ho tayong masamain. Itong si Senator Amy, kung talagang okay lang ho, wag nyo dagdagan yung budget ng Office of the Vice President. Tigilan nyo, tantanan nyo na si VP. Ha? Lumayo kayo kay VP. Para yung mga masasamang elemento ay lumayo din sa kanya, okay? Lumayo ho kayo kay VP. Huwag niyo hong pansinin ang budget ni BP. Yun ang pinakahuli sa mga problema natin ngayong mga panahon na to. Sa totoo lang ha. Real talk ha. Okay lang yan, BP. Alam namin, kaya mo yan, yung 733 million na yan. Yan yung pinakali sa problema natin ngayong mga panahon na to. At upagin nyo, Senator Amy Marcos, yung kapatid nyo, kasi sabaw-sabaw yung mga pinaggagawa niya dyan sa Malacanang. Wala na ho talaga sa hulog, karamihan ng mga desisyon niya. Karamihan ng mga programa niya ay puro falsipikado. Kaya ang gawin niyo ho, Senator Amy Marcos, yung si VP, hayaan niyo, baykam, wala ang pakialam dyan. Alam na sambayan ng Pilipino, pagka binigyan ng pondo si VP, magtatrabaho, merong madideliver yan. Ngayon, kung hindi makapag-deliver si VP, naiintindihan din namin na ginipit siya ng pinsan mong bangag at ang kapatid mong bangag at yung bayaw. Hipag mong bangag. Muntik na tayong mabayaw ulit, mabayaw. Hipag mong bangag. Unahin mo muna yung mga pamilya mo bago mo alalahanin si BP. Kaya ni BP yan, huwag kang mag-alala. Mas kailangan ka namin, mas meron kang pakinabang kung aatupagin mo yung mga kabangagan ng pinsan mo, hipag mo at kapatid mo. Yun lang, Senator Amy Marcos. Peace tayo. Palakpakan dahil peace tayo. Bago natin umpisahan ang ating ituloy ang ating video dito kay Prof. Malutigia. Bago ho yan mga kababayan, siyempre, kung bago lang ko sa PH Update, pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numero na yan. No? Para umabot na ho tayo ng 700K ngayong December. O baka 800K ngayong December. Kung kakayanin, kung hindi naman ho kakayanin, wala namang pressure yan . Ika nga, darating ang darating. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang naging interview nitong si Prof. Malutigia dito sa branch. Ito ho. Game. Ano reaction po about this, yung mga pagpalag ni President Marcos kay VP Sara? Well, alam mo, dapat maaga pa niya sinabi yan para hindi umuwi sa ganito. Kasi, uulitin natin, sino ba nagbigay sa kanya ng confidential and intelligence fund? Hindi ba si Presidente? Hindi ba noong August 2022, nag-request ang Vice Presidente, in-approve niya, in-authorize niya, at sinabi niya, coordinate with DBM. So may planong sinabit kay Presidente, in the assessment of the President, okay bigyan. So dapat hindi nga ang sumasalag ang Office of the Vice President. Hindi ba dapat siya ang nagsabi? Bakit ko siya binigyan at saan ginamit? So kung sana maaga pa lang nagsalita, kunyari sinabi niya kay Speaker, between yan sa amin, huwag kayong makialam. Madali sanang natapos ito . Ang problema, sakit ho ng mga Marcos yan kagaya nitong si Senator Amy, di ba? Ngayong napag-usapan na diyan sa House of Representatives, diyan sa Senado, tapos na rin. Ngayon, sabay ka mo siya nagbibida-bida na itaas ang budget nitong si Vice President Sara Duterte. Tandaan natin mga kababayan at wag ho natin kalimutan. Mismo si Franz Castro ang naglabas ng balita na mayroong linulutong impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kailan yon? 2023. Nung nabalitaan ni Bangag, sabi niya? Hindi deserve nitong si Sara na ma-impeach. Pero hindi ho niya pinigilan. Naging tuloy-tuloy pa rin ho yung pagbira, pag-arangkada, pag-gather ng mga ebidensya para ma-impeach itong si VP Sara.
mantakin nyo matatapos na ho yung 2024, wala pa rin ho silang solidong mga ebidensya o mga grounds para ma-impeach itong si VP Sara. Ngayon mo pipigilan, ngayon dumadami ang mga tao dyan sa EDSA. Naku, problema yan, Brad. Hindi siya umiimik at pinababayaan niya ang persecution na nangyayari sa Vice Presidente. Correct. That's good you mentioned, Ms. Mulu, about yung silence. No? Kasi a lot of people were saying that finally, well, nagsalita na rin si Pangulo. But the question is, while they said this may be his toughest reply in the last 2 years, ang problem daw, it was still very indirect in terms of what do you mean? Do you agree with that, Ms. Malo? Yes, I agree with that, Diego. No, you know, when the president takes center stage, this president does not really like doing a national address, having a conversation with the Filipinos. No, in his 2 and 5 months in office, wala naman siyang pakikipag-usap sa bayan na nangyari. So itong tape na video at release yung script bago tinape, kita mo, I guess it's his way of sensing nasa akin ba ang public dito. At makikita mo pagkatapos na nalaro yung video na napanood ng taong bayan, makikita mo yung reaction eh. These days kasi ang hindi mo nakikita ang reaction sa taong nasa labas, nakikita mo ang reaction dun sa emoticons. Correct. At nakakabagabag na ang isang pangulo lumabas ng ganon tapos pinagtatawanan lamang. Kaya Ouch! Ouch! Grabe talaga to si Prof. Malutikiya. Natumbok na naman niya. Palakpakan natin kasi marami yung nagpo-post na kung saan talagang ini-emphasize nila na tingnan nyo naman itong nakuwang reacts nitong si Marcos versus dito sa nakuwang reacts nitong si Vice President Sara Duterte at yung mga views ng mga videong ilinatag nila na magkasabay. Bumanat si BP, sumagot itong si Bangag. Nakita ho natin kung ano yung paano tinanggap ng ating mga kababayan yung dalawang naturang video na yon galing sa pinakamataas at pangalawang pinakamataas. Nakita ho natin na talagang mahal ng ating mga kababayan itong si Vice President Sara Duterte. Galing talaga ni Prof, no? From doon yung tanong na yun, bigla niyang naipasok yung mga reacts. Palakpakan natin, galing. Yung mga maliliit na detalye ho na yun, pagka, di ba? Maano ka na lang talagang nakakabilib lang itong si Prof. Malutikiya. Ms. Malo, I'd like to touch up on that no, sa sinabi nyo. Do you think he could have been more specific in regards ko ano ang gagawin ko, ano yung ginawa niya sa... Ang tanong lang ho kay Prof. Malutikiya, yung sagot nitong si Marcos Jr. kasi hindi na-address, yung kung ano nga ba yung mga sinabi nitong si VP doon sa kanya sagot na yon. Pati ho yung mga reacts doon sa naturang video nitong si Marcos Jr. Na talagang nasundot pa nito. Ang galing. Baka ako lang nabibili ba? Kayo hindi kayo na. Sa akin na mali? Or could he have done this earlier para medyo ma-avert itong kaguluhan na ito and early on na-settle na itong issue? Yeah, tama ka dun, Diego, no? Early on, nung question pa lamang sa budget at binalasubas ang Vice Presidente, dapat sinabi na niya yun na, Speaker, tigil niyo yan. Ako ang nagbigay, ako ang nag-authorize niyan. Wag niyo na niyang pag-usapan. Pwedeng ganun eh. Pero inalaw niya. Ngayon, tama ka rin dun, Diego, dahil dapat merong actionable. Ano ba yung gagawin niya? Parang motherhood eh. At nag-adjust siya sa lengguwahe ng mga Duterte nung sinabi niyang yung tokhang, yung chichirya, hindi yan usually language niya. So makikita mo pag deconstruct mo yung sagot niya, talaga sana kasi talino ko lang ito si Prof. Malutikiya, di ba? Di mo ba kayo bumibili? Palakpakan mo muna natin ito si Prof. Malutikiya. Sa mo pinapalakpakan nyo, siyempre, kung di pa ako kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Ang target, ang DE, yung base ng mga Duterte. Hindi naman yung mga nakapag-aral o mga negosyante. Kasi ang negosyante at nakapag-aral, ang tatanungin natin, how do we resolve? Kasi walang kwan eh. In effect, walang resolution. At pag walang resolution, ang bayan ang naghihirap. Ang bayan ang nag-iisip. Paano ba ito? Paano ba natin maipropromote ang ating Pilipinas?
kung ang dalawang ating mga leaders nagbabangayan. At makikita mo talagang kahit nga yung sagot ni Vice Presidente, nagulat ako nung in-invoke niya si Benigno Aquino. Yes. So, sa tingin ko, hindi mare-resolve na may mga kampo nagsasabi na tigil. Ito dito lalabas ang pagiging mahusay na political analyst nitong si Prof. Malutigia. Noong yung interview niya na yan, hindi pa ho nagsalita si BP. Kumbaga sinabi nitong si BP Sara, 'di ba? We reached the point of no return. 'Yun ang banat ni BP, 'di ba? 'Yun ang banat niya. Hindi pa ho narinig, hindi pa sinabi ni BP 'yon. Pero pakinggan niyo ho yung mga sasabihin dito ni Prof. Malutigia. Muna, mag-usap. Sa tingin ko, tumawid na tayo doon sa tulay. Irreparable na, sa tingin nyo? Talagang confrontational. Sa tingin nyo po, irreparable na? Oo, Angela, very irreparable. Kagabi, nagsalita rin ang dating Presidente Duterte. So, makikita mo na mapipilitan tayo. Paano nyo makikita ang isang magaling na political analyst? Malayo pa lang yung posibleng mangyari, yung mga senaryo na paglaruan niya na sa utak niya. Kaya ho natin sinusubaybayan at mga pinapakinggan na sinasabi nitong si Prof. Malutigia. Kasi alam niya ho yung, kumbaga nanonostra niya yung mga susunod. Alam na niya Hindi pa sinabi ni BP, base sa mga senaryo na naganap, linatag niya lahat. Naku, point of no return na to, dito si BP Sara, di ba? Galing. Muli na humusga bilang Pilipino na ginawa natin noon. So from President Bongbong Marcos, let's go to the sister, Senator Amy Marcos. Nagkaroon hindi na pulingid sa kaalaman natin yung mga statements si VP Sara regarding sa kanilang ama, yung kukunin yung labi, tatapon sa West Philippine Sea. But she stood by her, Senator Amy Marcos. What do you think ngayon? Ano ba dapat? Kasi nung nandoon sa Veterans Memorial Hospital, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, she also went there, diba? Along with sila Senator Bato de la Rosa, Hindi naman daw siya nagpunta doon. Hindi niya pinuntahan si Atty. Zulaika. Nagpunta lang siya ng veterans. Kayo naman, mga intrigero at Bongo, intrigero din. etc. She visited the Chief of Staff. So, ano ba yung dapat niyang gawin? Should she maintain this kind of friendship with the Vice President Sara Duterte? O dapat bang dumistansya na siya dahil may sinasabi na tungkol sa pagpatay na sa Presidente itong si VP Sara? Angela, napakahirap ng posisyon ni Senator Amy, una, siya ang guardian ng ligasiya ng kanyang tatay. Makikita mo naman sa pagiging senador niya, parating yun ang ini-invoke, parating sinusundan yung mga programa ng tatay niya, parating iging alituntunin niya sa public service yung mga sinabi ng tatay niya. Napakahirap dahil siya ay isa sa dalawang gobernador na sumanib at tumulong kay Presidente Duterte. So merong ganong historical. Masakit dahil kahit nakabalik na dito sa Pilipinas ang pamilyang Marcos, si Duterte lamang ang nagpalibing sa kanyang ama. Masakit dahil siya ang nagkumbinsi. Actually, siya ang nagtayo ng unit team. Architect. Napakahirap. Wala akong mapapayo sa kanya. Siguro kailangang maging mahinahon. Mahirap naman kasing pumanig siya kay Vice Presidente. Pero alam naman natin na, very that's what close. she's doing right now. Yeah, oo. Napakahirap. Oo. But what about VP Sara to Senator? Yun nga doon ho tayo bumabagsak dito kay Senator Amy Marcos. Na kahit tayo dito sa PH Update, sa totoo lang, parang unfair nga rin naman kung papipiliin natin siya, di ba? Kung sino ang ang susuportahan niya dito sa dalawang malaking nag-uumpugan na bato na to, di ba? Ano lang naman ho yan, kung para ka talaga sa bayan, para ka sa bayan, ito kay Senator Amy Marcos, wala ka nang kakampihan dito sa dalawa na to. Kung para sa bayan ka, pakinggan mo ang panawagan ng sambayanan. Ganun kasimple yun. Huwag kang hindi ka namin kailangan sa hanay ni BP. Hindi na namin kayo kailangan. Kayong mga Marcos, hindi na namin kayo kailangan. Ito,
Para sa akin lang to sa PH Update, wala yung sa mga ibang kasama natin. Para sa akin ha, hindi na kailangan ng mga Duterte itong mga Marcos na to. Hindi natin sila kailangan, ganun ba 'yun? Ang gawin na lang nito si Senator Amy, pakinggan niya na lang ang boses, ang panawagan ng bawat isang Pilipino. Flood control, illegal na droga, kriminalidad, agam-agam na bangag ang ating presidente. Yun na lang pakinggan niyo na lang ang boses ng sambayan ng Pilipino. Doon magdesisyon kayo kung saan kayo papanig. Pero ang pinakamagandang panigan nyo, ang sambayan ng Pilipino. Yun lang Yun lang ang panigan nyo. Huwag kayong papanig kay VP. Wala kang mapapalag. Wala nang naniniwala sa inyo. Panigan nyo na lang ang sambayan ng Pilipino. At alam nyo, Sen Amy, kung ano ang panawagan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo ho yan, Sen Amy. Flood control, mga pondong ginagol-jagol, linipat-lipat kung saan-saan, pinagbentahan dun sa ginto, napakarami ho. Marami ho tayong, marami hong mga tanong na dapat na ipaliwanag ng administrasyon na to. At yung mga tanong na yun hindi nanggagaling sa mga Duterte. Malakas lang ang boses ng mga Duterte kasi maraming nakikinig. Pero bawat isang Pilipino, yun ho ang kanilang mga sentimiento. Kaya kung gusto nyo talagang magkaroon ng pakinabang, yun ho unahin nyo. Sambayan ng Pilipino. Amy Marcos, dapat bang mag-cut ties na rin siya? Well, kasi alam mo, ang hindi alam ng publiko, silang tatlo ang nag-decide kung sinong tatakbo. Sila lang tatlo. Wala doon ang unang ginang, wala doon mga strategy. Sila lang tatlo nag-usap. Wala si Kokak, wala si Butod. At doon sinabi ni Vice Presidente, ikaw na ang tumakbo. So, nagparaya. Makikita natin si BP kahit na dun sa yung tumataas ang boses niya, nai-stress na siya. Ang gusto lang naman niya magtrabaho. Correct. Ulit-ulit na sinasabi, magtrabaho na tayo. Halika na, gawin na natin ang dapat nating gawin. Siguro hindi niya talaga nakilala si Presidente Marcos. Siguro doon sa promiso kasi na silang tatlo ang nag-usap, nawala kasi si Senator Amy sa governance. Yes. So yun, very telling kasi kung yung nagtayo ng unity team hindi kasama sa governance, sino ang tulay ni Vice Presidente? Nakita natin talagang tinatabi siya. Nagkaroon ng disconnect nga noong nag-umpisa ng magtrabaho. Yung kasama nila, yung pinaka-bridge dito sa dalawang individual na to, yung kumbaga, yung budol strategist kung tawagin, bigla ko siyang nawala sa larawan nung naging presidente na kapatid niya. Yun ang naging problema natin. Miss Mal, I'd like to ask, in your opinion, ano ngayon po ang impact nitong nangyayari? Ito si Prof. Malu, political strategist yan, political analyst yan, magaling yan. Pero meron din ho tayo kung tawagin budol strategist. At ang pinakamagaling ho dyan, ito si Senator Marcos. Budol strategies. Nangyayari, no? Between the Duterte and the Marcos camps sa upcoming elections. Because we all know, yung Marcos brand is carried by Senator Amy Marcos, predominantly also with the PBBM. Hati sila doon. And si Senator Amy is, ika nga, nasa gitna po. No, so how should voters take this, yung mga loyalists ng Marcos or Duterte, and how will this impact yung mga ini-endorse na this coming midterm? Well, maganda yung tanong mo, Diego, no? Malaki ang impact nito sa eleksyon. Makikita natin ang bawat kampo, hindi naman talaga seryosong gumagalaw. Hindi katulad dati nung mga ibang panahon, ang pre-campaign maingay na. Pangatlo, ang sinet up ng alyansa or the admin party are people who can win on their own. So kung titingnan mo yan, 6 dyan ang kayang tumindig on their own without any endorsement. Abalos, Manny Pacquiao, Revilla, sino pa ba? Si Soto, kaso si Lacson umalis. Tama! Yung mga yung mga kumbaga hindi nabababaran, hindi kaga kay PRRD, talagang kinuha niya yung talagang mga magtatrabaho. Dito, basta mananalo lang kayo, yun lang kukunin. 6 ang kailangan ng tulong. Nasaan ang kapatid, si Senator Amy? Nanalo siya rank 8 noong 2019. Tumataas siya, in fact naging 4. Pero ngayon,
parang bumababa siya. So she's suffering because of the Marcos brand. Can the president endorse? I don't think he has an endorsement power like the former President Duterte. Wala akong ganito si Marcos Jr. Wala akong ganito. Palakpakan naman nun natin itong ating VP, di ba? Itong si Ma'am Nene, yan susuportahan natin yan sa Primera Distrito, ha? Primera Distrito ng Leyte. Suportahan natin itong si Ma'am Nene Amaga Bacale, ha? Palakpakan natin. Yan ang kandidato natin dyan sa Leyte. Hindi ko tayo nakikialam sa local politics, pero pagdating dito sa Leyte, babubaran natin yan. Kada rally, meeting the Abansi, present tayo dyan. Very critical rin yan kasi sa pagpupulso namin, nakikita namin galit ang taong bayan sa mga nangyayari. Dati kasi alam mo, Diego, ang korupsyon, parang yan ang kandidato, may ilang babae. Okay na, sige na. Dati umabot tayo dun sa punto, bago ng kay former President Noy Aquino, ang corruption hindi na pinag-uusapan, given na. Pero these days, talagang masusuka ka dahil talamak at ang binabawasan, pondo ng bayan. That's right. So ang taong bayan, malaking impact yan sa kampanya. Ngayon, ang administrasyon may control sa pera at sa makinarya. Bago ang machine na Miro system, hindi natin alam pa yan kung paano gumana. So malaking question yun doon. Kakayanin ba ng oposisyon? Ang isang problema dyan, hindi pa na-define sino ba talagang oposisyon. Tama po, Ms. Malu. Sino ba ang oposisyon? Yes, oo. Kaya ang taong bayan naguguluhan Kasi sa tracking namin, tinatrack namin yung supporters na pro-administration at anti-administration. Na baka bawasan yun at lahat pumupunta dun sa gitna na neutral. Na ang pag-aaral namin, pag na-define kung sino yung oposisyon, yung gitnang yon na palaki ng palaki, doon yun pupunta. Ms. Madugo, I want to go back dun sa usapin ng confidential funds. So dito talaga nag-ugat ito mga pangyayari na ito. Do you agree po ba na itong si VP Sara, yung kanyang latest behavior ay diversionary tactics lang para hindi masagot itong mga tinatanong sa kanya sa House? Kung syempre yung mga netizens, nakikialam din sila, meron din sila mga opinion dito. Ang sa kanila, kung umattend daw siya, itong mga media na to, pula. Diba, first hand nung hearing, hindi na daw po nangyari ito? Oo, tama sa isang banda na dapat umattend siya ng mas maaga. Pero ang titingnan natin, kaya hindi siya siguro umattend ng ganun kaaga, dahil siya ay vice presidente at DepEd. So, maraming sanga-sanga. Yung pagtawag sa mga tao, at nakita naman natin lahat na halos tinawag, sa yung kanyang pagkakagalit ng Sabado ng madaling araw, dahil na sa ginawa sa Chief of Staff niya. Ako rin naging Chief of Staff, kung meron akong among katulad niya na hindi iiwan, matutuwa ka, magkakaroon ka ng tapang ng loob. Pero doon, maling-mali kasi ang Kongreso na ilipat mo ang isang detained for contempt, ililipat mo sa Women's Correctional. Ano ba ang Women's Correctional? Ang Women's Correctional ay isang preso para sa akusado at convicted. Hindi naman po akusado si Atty. Lopez. Hindi naman convicted. Ang conviction galing yan sa korte. So, bakit mo gagawin sa madaling araw? Yes. Ako, ang tingin ko, kaya yun ginawa kasi hindi nila mapaalis si Vice Presidente sa kwarto ni Congressman